Christy Fermin, hindi na nagulat sa pag-amin ni Nadia Montenegro. Hindi kinagulat ng veteranong entertainment writer, TV at radio host na si Christy Fermin ang pag-amin ni Nadia Montenegro tungkol sa tunay na ama ng kanyang anak na si Sofia Angela. Ginawa ni Nadia ang pag-amin sa panayam sa kanya ni Julius Babao, na in-upload sa YouTube channel ng broadcaster noong Hunyo 25, 2024. Bagamat hindi direkta binanggit ni Nadia ang pangalan ni Baron Gisler sa panayam ni Julius sa aktres, ipinakita sa screen ang mukha ng aktor habang nagsasalita si Nadia tungkol sa ama ng bunsong anak. May mga patutsada rin si Nadia na malinaw na tumutukoy kay Baron, katulad ng pagkukwento ng aktor tungkol sa pagkikita nila ng anak ni Nadia habang nagpopromote ng bago nitong pelikula. Sa pribadong pakikipag-usap ng Cabinet Files kay Christy noong Huwebes ng umaga, Hunyo 27, ibinahagi niya na nagkausap sila ni Nadia matapos aminin ni Baron sa kanyang interview kay Ogie Diaz noong Marso 2024 na may anak siyang babae na lingid sa kaalaman ng publiko. Hindi tinukoy ni Baron ang pangalan, subalit malakas ang hinala ng publiko na siya ang tinutukoy sa yumaong 2008 na isa siya sa mga tunay na ama ng anak ni Nadia. Ayon kay Christy, binigyan siya ni Nadia ng pahintulot noong Marso 2024 na talakayin ang issue sa kanyang mga programa. Ngunit mayroon daw pakiusap ang 52 taong gulang na aktres. Lahad ni Christy, sinabi lang niya sa akin, "Nanay, sige magsalita ka, huwag mo lang babanggitin ang pangalan ko." Malinaw yon. Huwag mo lang babanggitin ang pangalan ko. Sige, nanay, I'm giving you the go signal. Ayoko lang banggitin mo ang pangalan ko. Siguro marami rin siyang iniingatan noon. Na kay Robin Padilla siya sa Senado. Si Nadia ay kasalukuyang naglilingkod bilang Political Affairs Officer ni Senator Robin Padilla. Patuloy ni Christy, mabaviral siya at nirerespeto ko iyon. Pero yung pagpayag niya na talakayin ko ang issue, more than enough sa akin iyon. More than enough sa akin na sabihin niya na, "Oo, nanay, binibigyan kita ng go signal. Just don't mention M1 name."